Ayun, so ngayon po ay August 20, 2020 at review ulit tayo ng mga ating stock trending sa review. Ngayong araw na to, so medyo hindi nga maganda yung nangyari ulit dito sa ating index kasi mas lalo pa pong bumagsak yung ating PSEI. So nagre-retest na tayo sa 6,000 level at nag-loss po tayo ng negative 0.61%. So walang masyadong net foreign buyers, puro sellers na naman. Kaya po ganyan yung nangyari dito sa ating market. So ito po yung mga i-discuss natin. Si Dito, Merrimart, ASN, Nickel, CHP, APX, AREITs, BLL, tsaka si Manila Water. So lumabas si Manila Water at ang ating PSEI index naman. So bago po tayo magpatuloy, pakibasa po yung ating disclaimer. As usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. So, sabi ko nga, doon sa mga bago nating kasama, i-browse mo po ng buo itong channel natin kasi hanggang sa baba, meron po tayong mga discussions dito na baka makatulong po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga naghahanap or rather naghahanap ng mga basic technical indicators at ano po yung mga explanation naman natin sa kanila. And then, follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account. So, naninibago ako dito sa bagong Facebook na format nila. So, hindi kaparehas nung classic na Facebook natin. So, basahin mo din po yung mga nakalagay dito paminsan-minsan. Baka meron ka po makuhang knowledge dito sa ating Facebook account. And then, follow mo na lang ako dito sa aking Facebook page naman na Palaboy Trader. So, in time, pupunuhin natin to ng videos pero sa ngayon wala pa. And then, dito naman sa ating Palaboy Trader na Twitter account naman. So, marami na namang news na naglabasan at puro negative yung nakikita natin ng mga Q2 incomes ng ibang mga companies natin. Maliban na yata doon kay ASN kanina. Medyo marami sang news. So, mamaya i-discuss natin itong si ASN. At yan, so tingin tayo dito sa ating PSEI index. So medyo pangit nga yung ating market for the last 2 days. So in-anticipate na siguro ng mga foreigners na umalis muna kasi yun nga medyo mahaba na naman, long weekends. Baka meron na namang news na hindi maganda na lumabas naman dito sa ating market. Kaya umalis muna sila. And then by next week, meron na naman tayong upcoming holiday, di ba? Around August 31 ba yun? So, kung hindi next week or next week. So, mostly nga, pagdating po ng August, ganito po yung galawan dito sa ating market. Kahit balikan nyo, nung wala pang pandemic, so, medyo bumabagsak po ng yung ating market. Kita mo dito, August 2019. So, yan yung mga nagbo-bottom na naman yung ating market naman. So, lalong-lalo na ngayon, medyo pandemic. So, nawala yung optimism natin. So, good vibes tayo nung nakaraan sa kanya eh. So, akala natin magre-rebound dito sa bandang taas yung ating index sa ngayon kasi medyo exaggerated yung pagbagsak niya kahapon, di ba? Pero yun nga, mas lalo po siyang bumagsak and then hinatak ng konti bago naman mag-closing. So, na-break na yung ating RSI. So, ang ibig sabihin niyan, so maghahanap ng support itong si PSEI natin. So, sa ngayon yung RSI, hopefully mag-bounce siya sa RSI 50 by next week para kahit papano medyo sideways lang yung pupuntahan po ng ating market. So sa ngayon, ang pinakamalapit na support natin is yung 5,900 kasi umabot tayo dito kanina 5,962.64 yung pinakamababa natin. So yan yung initial na support naman natin. So makita mo yung galaw ng ating PSEI parang normal na stock lang, di ba? Once magkaroon ng breakdown at hindi niya nakayang bumalik dito sa taas ng ating trend lines, either bumabagsak pa rin siya or nagsa-sideways na lang. So hopefully for the coming next week, kahit papano mag-sideways na lang muna itong si PSEI. Pero meron pa rin mga nag-aakyatan ng stocks pa isa-isa dito, no? So may mga nakita tayo, kahit papano patuloy na umakyat, kagaya ni Merrimart naman natin. Ayan, so hindi maganda yung nakita natin dito sa ating market. So, yun nga, medyo mahaba yung weekends at nag-curve down yung ating MACD. So, mukhang matagal-tagal pa yung antay natin bago makarecover yung mga stocks na blue chips naman natin. Kasi makita mo dito, hirap na hirap umakyat po yung ating index naman. So, sana maghanap siya ng kanyang next na higher low naman. So, siguro ito yung kanyang unang low. And then, mag-establish siya ng another low dito sa bandang MA20 or dito sa ating MA 100 naman itong violet line po natin. Okay, so tingin tayo dito sa world indices.
Siguro sumabay na rin tayo sa sentiment ng global market natin kasi makita mo yung futures nila medyo down po sila. So ito mukhang down na naman si US market mamaya. So kagabi nag-down din po yung kanilang index. So makita mo dito sa global indices natin, majority po more than 1% yung binabagsak ng mga indices. So meron pa nga dito nag 3% sa may bandang Taiwan to, TSEC, saka KOSPI sa may bandang Korea. So more than 3% yung binagsak ng kanilang index at halos wala kang makitang green. So puro red po yung sentiment dito sa ating market. So ghost month na ghost month. So yung ghost month na sinasabi natin hindi lang sa PSEI po natin So globally po na-experience din natin yung mga August, around August. So yun nga nagsa-sideline kasi yung ating mga Chinese investors naman, and then bumabalik na lang sila around late August or start first or second week po ng October, doon na lang or rather September, doon na lang nakakabawi ulit yung ating mga indices. So wala tayong makita maganda dito sa Europe. So puro red sila. Tingnan mo itong Europe ngayon, trading na nila, makita mo more than negative 1% naman yung galawan nila. So globally and then locally hindi maganda. So ayan, ganyan muna tayo, sideways muna. So tignan mo na maigi, baka naman sobrang bagsak na yung hawak mo. Abang-abang na lang tayo dun sa mga stocks na patuloy na umaakyat naman. So yun nga, pagdating sa net foreign selling or buying, selling na naman itong si PSEI kasi makita mo nag-loss po tayo ng negative 357.3 million. Ayan, so apat na araw na sunod-sunod. So kaya naman hindi makaakyat yung ating indices. So nung una, 'di ba, itong 3 billion saka 516 million. Yan yung patuloy na nagpaakyat dito sa ating indices. And then nung binawi na, so wala nang mag-support na foreigner. Kaya bumabagsak po yung ating index naman. Ayan, so bisitahin natin yung ating mga stocks. So maraming dito nagbagsakan. Unahin natin si dito. Ayan, so nagtatry mag-support yung MA9. So sana mag-hold yan kasi very clear doon sa previous trend lines natin sa kanya. Nagkaroon ng gap down itong si dito natin at meron siyang clear breakdown ng yung pagiging optimistic natin sa kanya. So parang ang gusto niyang mangyari, kagaya ng ating index, naghahanap naman siya ng support na kasunod. So ang immediate support niya dito sa consolidation ng prices natin, siguro at around 3 pesos or 3.07 dito sa consolidation ng mga candles natin, or ayusin natin para mas madali makita, or around 3.05 naman. Ayan. So yan yung susunod na i-retest ni dito natin kasi medyo nagkaroon na nga siya ng breakdown. So ang maganda sana makita natin by Monday kung magpapatuloy yung pag-akyat niya. So either kagaya nung kay Certec yung review natin, di ba? So mag-green siya at i-try niyang basagin itong itaas ng ating trend lines, itong guide natin sa kanya nung huli na patuloy siya umakyat. Pero pag hindi niya kinaya, nagkaroon siya ng doji or red candles, mag-aabang ka dito sa may support area natin at 3.05 naman. Kasi makita mo, kagaya ni PSEI, na-break na rin niya yung pagka-uptrend niya. So maghahanap din siya ng base. So hopefully hindi siya masyadong bumagsak. Mag-rebound lang siya dito sa consolidation ng ating RSI at around RSI 54 naman. So makita mo dito, meron siyang support dito sa area na to. And then dahil 2 days nang bumabagsak yung kanyang price, medyo nawawalan ng momentum yung ating MACD kasi nag-curve down. Pero bukas pa naman, so siguro anytime pwedeng magkaroon ng spike ng prices sa stock naman natin si dito. So katin natin yung percentage. Ilang percent na ba itong binagsak niya? So more than 5% na siya. So hindi na siya nakaabot dito sa ating overbought level. So nag-correct na nga po itong si dito natin. Ayan. So yan muna, nakita natin sa kanya. Maghahanap muna ng support si dito natin or itatry niyang i-break itong ating ascending trend lines naman sa kanya. Ayan. So kung gusto mong sumalo sa kanya, mas maganda sumalo dito sa mga support areas natin. Kasi sa ngayon, undecided yung ating candle, medyo red. So nag-expect tayo na magkaroon pa ng konting correction itong si dito naman natin. Okay? So yun po yung nakita natin sa kanya. Nag-loss siya ng negative 2.17% naman. Ayan. So next natin yung ating winner of the day. So ang ganda ng trend lines na pwede nating i-guhit kay Merrimart. So kahit papano, araw-araw umakyat po itong si Merrimart. At ngayon nga, nag-gain po siya ng 3.5%. So eto makita mo, di ba? Patuloy na umakyat at nagsusupport yung ating ascending
trend lines naman kay Mermart, indication na malakas po talaga yung buying momentum sa kanya. Kita mo yung RSI, di ba? Dire-diretso siya, so nagba-bounce lang dito sa support na pwede nating i-drawing sa kanya. At ito yung maganda sa kanya, malayong-malayo yung blue line dito naman sa ating red line. So balik ulit natin yung Fibonacci para makita natin yung ginuguhit natin sa kanya nung nakaraan. So sa pagdodrawing ng Fibonacci, ayan, so may nagtatanong sa atin. Dito normally nilalagay ko sa mga pinaka low ng ating candles at saka doon naman sa pinaka high ng isang cycle ng ating candles, and then idudugtong mo lang yung taas sa kababa. So mga natural levels na yung makita natin sa kanila, kung saan pwedeng mag-resist yung ating mga prices naman. So sa ngayon, itatry na i-break ni Mermart yung kanyang Fibonacci resistance. So tamang-tama lang consolidation ng mga prices dito sa area na to. At by Monday, makita natin kung kaya niyang i-break yung 3.27 or yung current price natin na 3.25 naman. Ayan. So, merong decision making na gagawin si Mermart by next week kung tutuloy siyang aakyat. So, mag-expect ka yung next na support mo, yung nakita natin sa Fibonacci is around dito sa mga taas naman ng candles natin at 3.84 naman. Ayan. So, sundan mo lang kasi yun naman yung pinampakita ng chart natin sa kanya. Bullish pa rin yung mga traders natin kasi yun nga, sunod-sunod na lalabas yung mga stores po ni Mermart. Meron na naman siya, di ba, by the end of this month. And then next month, 4 na stores po yung bubuksan ni Mermart. Kaya hindi po siya mauubusan ng catalyst sa ngayon. Ayan. So, abang-abang tayo kung saan tayo pwedeng sumalo kay Mermart kasi mukhang dire-diretso po yung pag-akyat ng kanyang prices naman. Ayan. So, congrats po. Medyo malaki. 3.5% yung tinaas po ng kanyang prices. Next po natin si CHP. So, hindi nag-loss, hindi nag-gain itong si CHP. So, nakaya niyang suportahan po yung medyo over movement na ng kanyang prices kasi makita mo dito sa kanyang overbought signal. Nandito na nga siya sa level na to at sabihin natin basta nandito yung RSI natin, anytime pwedeng mag-correct na yung ating stock, pero talagang optimistic yung mga traders natin sa kanya at nagtatry siya na pumunta sa ating next na resistance level naman. So intact yung pinag-usapan natin kahapon, so drawing ka lang ng trend line sa kanya, and then siguro around 1.4 pesos magtatry na magkaroon ng break itong si CHP, or kung hindi niya kayanin, tingin-tingin tayo dito sa kanyang support level para sa kanyang next bounce move naman. So ito yung magiging support mo sa kanya kasi dito nung huli nagkaroon siya ng ilang beses na failed breakout naman, at nung magkaroon na nga siya ng breakout, so pumunta siya sa kanyang next na resistance, so around 1.4. Yan yung inaasahan natin na next na move po nitong si CHP. So kahit pa paano makita mo naman malalaki yung volume nitong si CHP natin. So ano ba tong earnings niya? May lumabas pala dito, no, negative 92.76%. So medyo malakas yung optimism dito kay CHP. So most likely baka merong pinag-uusapan sa kanya, kaya ganyan po na medyo parabolic po yung movement na ating price. So makita mo din yung ating signal na RSI, ilang araw na nag-stay dito sa taas po ng ating overbought signal. So normally pag ganyan na nasusustain niya yung dire-diretsong pagtaas, meron pong catalyst dito sa mga stocks natin. So hindi pa natin na-research ng maigi kung anong merong catalyst dito kay CHP. So may mga nakita ako nag-post sa YouTube. So hindi ko pa masyadong na-research kung ano po yung catalyst nitong si CMEX naman natin. So hopefully meron siyang catalyst para dire-diretso po na mag-retry na mag-break sa kanyang next resistance itong si CHP naman natin. Pero kung medyo huli ka na nakapasok dito kay CHP, so ang pwede mo na lang gawin sa kanya, watch mo yung ating mga support level na wag po siyang ma-break, kasi pag na-break yan, so medyo malaki-laki yung pwedeng bagsakin ng ating price. Pero kung may news or catalyst siya, baka 2 or 3 days meron pang spikes na expect tayo dito kay CHP naman. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next po natin si nickel. So pabagsak yung ating mga global prices. So pabagsak din po yung prices ng ating mga mining company. So medyo malaki, nag-loss din siya, negative 3.3%. So makita mo yung mga bagsak nitong si nickel for the past few days, talagang nagkakaroon siya ng mga gap down.
itong unang gap down na to dahil sa kanyang dividends. And then ngayon, yung less optimism sa mga metals kasi globally medyo hindi maganda yata yung mga prices na ano sila. So nagda-downtrend muna yung mga global prices. Kaya ito si nickel, yun yung catalyst niya. Sumasabay din siya sa pagbagsak ng ating mga prices. So medyo malakas yung correction kasi wala pa rin siyang bounce hanggang sa ngayon. So dahil ganyan, yung pinapakita niya, di magantay ka ng bounce at around RSI 54 siguro or around RSI 50 kasi yun yung medyo malakas na support natin sa kanya kasi nasa bullish side pa naman yung ating market. Kaya nga lang, dahil sa sobrang lakas ng profit taking sa kanya, dire-diretso na bumabagsak yung RSI. So medyo may warning sign na nga siya kasi yung blue line natin dito sa ating MACD nakalampas na po dito sa ating red line. Ayan. So watch out lang guys kasi breakdown na ng prices itong si nickel. Makita mo dito kung mag-wait ka ng line lang sa kanya. Medyo malakas na resistance na yan kasi meron na siyang gap area dito naman. So mag-aabang na lang tayo. Siyempre, tingin natin if i-fill niya itong gap na to or dito sa ating sakto dito sa ating MA20 at dito naman sa bandang support ng mga prices naman natin. Ayan. So, yun po yung nakita natin next move nitong si nickel. So, magre-retry siyang i-fill yung gap or possibly, sana magkaroon siya ng bounce dito sa ating MA20 para magtuloy po yung pag-akyat ng kanyang prices. Pero next na move niya, pag hindi nag-support pa rin yung ating MA20, medyo mababa na, nasa 2.5 na yung next na support natin dito kay nickel naman. Ayan. So, more on sideways tayo kasi lahat po ng blue chips natin, PSEI market is hindi po maganda yung ating sentiment naman. Okay, so next po natin si APX. Tingnan natin kung anong nangyari sa kanya. Ayun, muntik ko na makaligtaan si ACN. Sunod natin sa kanya. So, itong si Apex, ayan, so parehas din ng ating mga mining. So, nag-loss din siya, nag-gap down ng negative 2.41%. So, normally guys, yung mga gap down, kung nare-review nyo ating PSEI index, mga early signs na yan na medyo nagiging weak na po yung mga stocks natin. Halimbawa dito sa mga mining sectors naman. Kaya be very careful kung meron ng mga gap down na paulit-ulit po na lumalabas sa kanila. So makita mo din dito sa kanyang RSI. So ito yung ayaw natin sa kanya. Nagkakaroon siya ng peak na pabagsak po yung kanyang direction kasi makita ng mga traders yan, meron siyang pattern na pabagsak. So although hindi pa naman siya nakababa dito sa ating RSI 50, kaya siguro in time makaka-recover din siya. So sa ngayon, ang support na natin na nakikita dito kay APX is yung ating MA20. So yan na yung pinaka-clear na resistance or rather support po nitong si APX. Pag na-break pa rin yan, so hanap tayo ng kanyang next support naman. So dito na sa bandang baba ng consolidation ng ating mga prices. So at around 1.46 naman. So tingin tayo dito sa kabila. Okay, so ito yung pinakamalapit na support is around 1.5 naman. Ayan. So yan po yung susunod na i-retest ni APX pag hindi pa rin niya kinaya by Monday yung pag-drop po ng kanyang mga prices kasi sabi nga natin very bad sign yung mga gap down na ng mga prices kasi syempre yung mga nandito nagbebenta na yan kasi yun nga wala siyang buying pressure, more on selling pressure po yung nakita natin sa ngayon dito kay APX naman. Okay, so sana makarecover yung RSI at yung MACD talagang yung early signs niya lumabas na, no? So nag-cross down na nga pala itong MACD. So it's not a good sign para kay APX naman natin. So maging maganda lang yung sentiment ulit natin sa kanya. Sana mag-bounce siya dito sa ating RSI 50 naman. Ayan. So medyo marami nagbenta siguro dahil nga sa weekends and then yung global prices natin is hindi maganda naman. Okay, so next po natin si ACN. So patuloy na umakyat po yung prices nitong si ACN. So medyo nag-doji siya. So dahil siguro sa mahabang bakasyon, pero tingin natin kahit by next week kasi maganda po yung pattern na pinapakita nitong si ACN. Nagkakaroon siya ng isang ascending triangle dito. So makita mo naman dito. Nagtatry siyang mag-breakout. So medyo nahirapan siya ngayon. Pero kita mo malaki yung volume. So ibig sabihin meron po nagsusupport dito sa stocks natin na si ACN at kita mo naman
yung RSI is above 50, nasa 59 yung bounce lang nitong si RSI natin. So, ngayong araw na to, nag-gain siya ng 1.85%. So, sunod-sunod kasi yung catalyst nitong si ASN. So, unang-una, ito, nasa baba yung letter D. Meron siyang declaration ng dividend. Ang ex-date is August 28. So, by next week pala to. Meron siyang dividend na 0.04. So, very, very good news. And then, yung nakita natin dito sa Twitter. So, ito nga, AZ Energy is set to develop 2 new solar panels or plants in Central Luzon. So, mag-i-expand ng business itong si ASN. Kaya naman, optimistic po yung mga traders natin sa kanya. Anyway, sa price action, so anytime pwede na pong mag-breakout itong si ASN natin. So, normally, nakita natin itong mga gantong patterns. Yung prices is nagko-consolidate at kahit papano, makapag-drawing ka sa kanya ng ascending triangle at medyo malapit na dito sa breakout level. So, anytime, magbe-breakout na po itong si ASN natin. Lalong-lalo na, wala pa rin tayo makitang masyadong malakas na selling sa kanya. So, merong mga malalaking red volume dito sa kanya. Pero kita mo, hindi naman bumabagsak masyado yung kanyang price. Kaya anytime, tingin natin, magkakaroon na po ng breakout itong si ASN naman natin. At tingnan mo yung kanyang MACD, nag-glide lang sa ibabaw po ng ating red line naman. Okay, so good vibes po tayo dito kay ASN. So, ito lang yata yung medyo nakita natin na maganda-ganda yung pattern sa ngayon at saka si Manila Water natin. Okay, so yan po yung nakita natin sa kanya sa ngayon. So congrats po kung meron kang hawak, hawakan mo lang kasi maganda po yung kanyang chart patterns naman. So si A-REITs naman, so nakita ko nagtitrending pa rin siya. So gaya pa rin ng review natin kahapon guys, hindi tayo masyadong optimistic sa stock na si A-REITs sa ngayon. So lalong-lalo na, 'di ba? So medyo lockdown pa rin naman kahit papaano yung mga nasa Metro Manila. So, ito lang muna yung ilalagay natin na trading range sa kanya kasi hindi naman masyadong gumagalaw yung prices. At from 24.62 hanggang sa 27.03 naman. So, gaya ng sabi ko sa inyo nung nakaraan, kung sakaling akyat man itong si A-REITs, baka mahirapan siya basagin yung 27 pesos natin. So, lalong-lalo na, medyo established na. Alam natin na pag ganito pa lang mga stocks sa ngayon, lalo na pandemic naman. So baka wala tayong masyadong makitang upside sa kanyang prices kasi majority ang pumupunta po dito is mga long-term investors talaga. So yung mga gustong magkaroon lang ng 4 to 6% dividends in a span of 1 year. So ito po ang magandang puntahan si A-REITs po natin kasi tingin natin hanggat walang bad news naman dun sa kanyang tatlong rental companies or rather buildings. So, hindi naman po siguro masyadong gagalaw yung mga prices nitong si A-REITs natin. Kaya nga sabi natin, recommended talaga itong si A-REITs para sa mga long-term investors. So, tayo, yung mga traders na kagaya natin, titingin lang tayo sa kanya pag merong mga spike or medyo magagandang volume sa kanya. So, sa ngayon, wala tayong masyadong nakita sa kanya. At kung sakali mang umakyat siya, medyo maliit lang po yung potential na pwede mong makuha sa kanya. So, kung susukatin mo mula dito hanggang sa taas is around 4% naman. Ayan. So, actually, pag bumili ka dito at mantay mong mag 4% in few weeks, makukuha mo na yung isang taon na allotment ng dividends po nitong si A-REITs naman natin. Okay? So, maganda itong si A-REITs para sa mga long-term investors po natin. So, next po natin, si BLL. So, medyo nagtitrending si BLL kasi medyo bumabaliktad na naman yung kanyang prices. So, malakas na resistance yung previous consolidation niya. Akala ko nung huli, magta-try siya dito sa ating MA100 pero mukhang nagre-resist yung 3.49 pesos natin sa kanya. So, hindi na naman maganda no? Kasi yung medyo paakyat na trend niya nung nakaraan, tignan mo to. Ito yung iniwasan natin eh. Pag nakadrawing ka ng trend lines na paakyat, tapos magkaroon ng breakdown at yung next day is failed, magko-consolidate muna yung mga prices natin dito kay BLL naman. So, medyo nasa critical level pa rin siya, no? Kasi nagre-retest pa rin siya dun sa pinaka-low natin nung nakaraan naman sa kanya. Ayan. So, wala tayong magawa dito kasi ganyan yung price pattern niya. Medyo failed yung kanyang breakout. Or rather hindi pa pala tuloy yung kanyang breakout, no. So kung medyo strict ka, magdo-drawing ka sa kanya, yung peak niya hindi pa rin nakalampas. Pero pag dito,
sa area na to, nakatingin ka nung huli, medyo okay na siya, di ba? Kasi nasa taas yung kanyang prices. Pero makita mo, puro red naman yung mga volume at itong candle na to, yung nag-decide sa kanya para mag-breakdown naman ngayong araw na ito. Ayan, so balik itong si VLL natin. So hopefully, magsa-sideways lang siya at hindi niya itutuloy yung kanyang malaking downtrending channel naman. Ayan. So mukhang matagal mag-aantay yung ating mga BLL holders kasi yung RSI is hindi masyadong gumagalaw. So below RSI 50. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, warning sign yung mga stocks na yung RSI is below RSI 50 ng matagal kasi yung price indication depressed po yung mga prices natin ng matagal naman. Okay, so lastly, puntahan natin si MWC. So winner of the day din itong si MWC kasi naging successful yung kanyang breakout. So nag-gain siya 3.98%. So ang catalyst ba nito is yung earnings. So hindi naman maganda yung earnings niya, no? Negative 32.04%. Pero maganda yung kanyang price action. So, ang nakikita ko ng catalyst dito kay MWC, tingnan mo, maganda yung RSI, medyo nagka-curve up yung MACD, and then yung price action natin is na-maintain niya yung kanyang trend lines. So, pagdating dito sa ito lang naman yung nakikita ko sa kanya na catalyst. Tingin ka dito sa kanyang net foreign buying, makita mo, 5.88 million ngayon, di ba? So, makita mo dito, for the past week, so halos everyday, nagkakaroon po ng net foreign buying itong si MWC natin. Kaya, kaya nilang itulak yung prices kasi kahit papano, meron pong foreigners na nagsusupport sa kanya. So, yung mga foreigners kasi medyo malalaki yung pera ng mga yan. Kaya kaya po nilang dagdagan yung mga pondo para hatakin pataas po yung ating stock. So, nasa resistance level ngayon, itong si MWC natin. So, hopefully maka-breakout siya. Kasi yung next level niya is 14.74 naman. So, wala naman siyang catalyst na iba. Wala akong makitang news maliban lang dun sa net foreign buying po natin. So, kung medyo successful ka or rather hawak mo siya dito sa consolidation natin at nagkaroon ng successful na maliit na breakout by next week, so mag-aabang ka dito sa 14.74. Pag medyo nag-profit taking by next week, meron naman siyang sinusundan na maliit na ascending triangle which is still a good sign kasi pataas naman yung prices direction po natin sa kanya. Okay, so yun lang ang mga nakita natin ngayong araw na to. So very good itong si MWC. Balik tayo dito sa ating PSCI. So mukhang mag-aabang tayo ng isang medyo matagal-tagal na sideways guys kasi medyo breakdown and then na-confirm ngayong araw na to, hindi pa rin niya kaya. Wala tayong net foreign buying. So wala tayong magagawa kundi magantay and then manood, magbasa-basa na lang tayo ng mga related na videos dito sa ating mga stocks para mas lalo po tayong matuto naman at ma-anticipate natin kung ano yung mga gagawin natin pag mga ganyan na nagbe-breakdown po yung ating mga prices or indices naman. Ayan. So globally hindi maganda and then Philippines syempre hindi maganda yung ating local sentiment. Kaya ganyan po yung nangyari dito sa ating market naman. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. So don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account at dito sa ating Palawi Trader na Facebook page at lalong-lalo na dito sa ating Palawi Trader na Twitter account para sa mga news na mabilis pong lumabas naman. Ayan. So yun lang. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Enjoy the weekends, very long weekends po dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po.